Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. This is the second part of our 3-episode topic na patungkol sa pagpili ng tamang babae sa panahon ngayon. You see, sa pag-usbong ng Red Pill community, maraming bitter na channel ang puro red flags at kasamaan na lang ang nakikita sa mga babae. Nabulag na sila ng hatred. Most of them started hating women, mga nakakaawang nilalang. Oo, may mga babaeng tunay na masasama, ngunit mayroon din namang high quality, good-hearted women. Ang nakakaawa lang, maraming pathetic na lalaki sa comment section ang na-brainwash na into hating women. Galit na galit sila sa mga babae at halos isumpa na nakakaawa kayo. Hinayaan yung makorap yung utak nyo ng internet. Imagine hating women just because some guy on the internet told you so. Napakadali nyo namang manipulahin. But this channel is different. I am not and never promote hate towards women. I'm just filtering out the good ones over the garbage. Sa video na ito, aking tatalakayin ang ilang pangunahing green flags na dapat nyong hanapin sa pagpili ng tamang babae. Don't forget to like and subscribe if you want to support this channel. Number 1. Good father figure. Lagi niyong titingnan sa isang babae kung may maayos siyang father figure. Pansinin niyo rin kung galing ba siya sa isang maayos na pamilya. Dahil mahalaga sa development ng isang babae ang may masculine father figure na kinalakihan. Kung maayos ang relasyon niya sa kanyang ama, this is a green flag dahil pagdating sa sarili, alam niya kung paano pahalagahan at irespeto ang kanyang puri at pagkatao bilang babae. At pagdating naman sa relasyon, alam niya kung paano irespeto ang isang lalaki, gaya ng kung paano niya irespeto ang kanyang ama. Kung tinitingala niya ang kanyang ama bilang pamantayan ng isang tunay na lalaki, hindi siya maliligaw sa pagpili ng tamang lalaki. Hindi siya magagaya sa mga babaeng walang respeto at modestiya sa sarili dahil kailanmay hindi tuturo ng isang mabuting ama na ang anak niyang babae umastang Magdalena at lumipad na parang kalapati. Kung siya ay may good father figure, chances are she might possess the highest qualities of a real woman. Number 2. Sweet and feminine. Kung natural sa kanya ang pagiging sweet and feminine, it's a huge green flag dahil ganito umasta ang tunay na babae. You see, dahil sa modern feminism, maraming babae ang nasira na ang puri. They are manipulated into hating men. Nalaso na ang kanilang isip sa pag-aakalang hindi nila kailangan ng lalaki sa buhay nila. Naging mga delusionals na. Gusto pa ng modern feminism na lahat ng babae ay umastang parang mga lalaki. Strong and independent daw. Napakalaking kalokohan. This women empowerment became a big joke and leading women into demoralization. Kaya kung siya ay sweet and feminine by nature, it's a huge green flag. She knows how a real woman behaves by being feminine. Number 3. Traditional and conservative. Wala nang mas green flag pa kaysa sa babaeng may traditional and conservative na personality. Ikaw na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo kapag nakahanap ka ng ganitong klase ng babae sa panahon ngayon. Oo, alam ko, napaka-rare na ng ganitong babae. Ngunit syempre, hindi naman sila extinct. Marami pa ring mga good-hearted traditional women ngayon. Kailangan mo lang galingan sa pagpili. Marami sila na galing sa mga respectable family, may kagalang-galang na imahe, modestiya at karespe-respeto. Unfortunately, maraming lalaki ngayon ang gusto na lang ay instant, mga easy to get na babae, mga cheap at low value. Kaya't ayun, napupunta rin sila sa mga babaeng kauri nila, cheap, low class at pathetic.
Tandaan nyo, marami pang mga traditional Filipina women, ngunit sila ay gaya ng magandang hiyas sa dagat, hindi madaling makuha ng kung sino-sino lang. That is why they possess the best green flag. Number 4. Shares your dreams. A woman that shares your dreams is the perfect partner to conquer the world. Bibihira na sa babae ngayon ang susuportahan ka sa mga plano at pangarap mo. Iilan na lang sa kanila ang maniniwala sa kakayahan mo. Most of them doubt their man. Karamihan pa sa kanila, idadaon ka sa visions na pinaniniwalaan mo at magiging dahilan para panghinaan ka ng loob na abutin ang mga gusto mong marating. Bibihira na ngayon ang babaeng maniniwala at sasamahan ka sa bukas na ikaw lang ang nakakakita. Kaya kung makahanap kayo ng babaeng tunay na may tiwala at paniniwala sa kaya mong marating, keep her. This is a huge green flag. Ang katotohanan ay we all have potentials inside of us at iba ang nagagawa ng isang lalaking may partner na tunay na sumusuporta at naniniwala rito. That man can take the whole world if he has the right woman beside him. Oo, alam ko, this kind of woman is very rare. Pero hindi naman sila extinct para sabihing wala na. Kaya salain at piliin yung mabuti ang babaeng napupusuan nyo. Always keep in mind the woman who shares your dreams. Number 5. Healing energy. Ang mundo para sa ating mga lalaki ay sobrang nakakapagod, physically and mentally draining. Makikipagsapalaran ka sa araw-araw, tapos uuwi kang pagod at ubos ang enerhiya. Hindi ba't wala nang masasarap pa sa pakiramdam na may uuwian kang isang tao na alam mong papawi ng pagod mo? Ngunit ang nakakalungkot sa panahon ngayon, bibihira na rin ang mga ganitong babae na nagsisilbing pahinga at kapayapaan ng isang lalaki. You see, women is a natural healer. They possess a healing power that can restore your masculine energy. Pansinin nyo na lang ang ating mga ina. Isa silang prime example nito. Mayroon silang kakayahan na pagalingin ang kahit anong sugat, physical man o mental. They restore peace in our hearts. Subalit sa panahon ngayon, this kind of woman is rare dahil na rin sa impluensya ng modern feminism. Naging peace breaker na ang mga babae. Sakit sa ulo at problema lang ang dala. Kaya kung makakahanap kayo ng babaeng tinutukoy ko, huwag na ninyong pakawalan. This is a huge green flag. She will bring peace in your life. Number 6. Rejects feminism. Modern feminism ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan ng babae ngayon ay ibang-iba na kumpara noon. They change, but not for betterment. Hindi gaya noon. Wala nang pagpapahalaga sa modestiya at dignidad ang karamihan ng babae ngayon. Dahil sa modern feminist agenda, karamihan sa mga babae ay corrupted na ang pag-iisip, nalaso na ang utak nila at nasira na ang pagkababae. Modern feminism leads women to demoralization. They became more sexual at sila na rin mismo ang gumagawa ng dahilan para magmukhang malalaswa. These modern women no longer value modesty and self-respect dahil sa feminist agenda. Kaya kung makahanap ka ng babaeng hindi sang-ayon sa ideolohiya ng modern feminist agenda, she's a keeper. It's a huge green flag kung may malawak siyang awareness sa kabaluktutan ng agendang ito. You will see her do things na taliwas sa mga ginagawa ng mga pangkaraniwang babae ngayon. Iyon ay dahil hindi bihag ang kanyang utak ng satanic agendang modern feminism. If she rejects the idea of feminism, she's 100% green flag. Number 7. Nurturing. Nurturing is a magnificent ability only women possess.
May kakayahan silang payabungin anumang ibigay mo sa kanila. They will multiply it. Give her a house, she will turn it into a home. A food will turn into a meal. Give her your sperm and she will turn it into a baby. Ganyang kapangyarihan ang binigay sa kanila ng Diyos. Ngunit dahil sa satanic agenda ng mundo, unti-unti nang nasisira ang mga kababaihan ngayon. Hindi na lahat ng babae kayang gawin ito, lalo na sa pag-usbong ng feminism. They became entitled and arrogant. Ngunit kung makakahanap ka ng babaeng napanatili ang kanyang pagkababae, keep her. A woman that can nurture is like the most precious gem. Kaya niyang gawing makulay ang mundo mong balot ng kadiliman. Nagagawa kong sabihin to dahil ako mismo ang patunay. I can testify na marami pa rin ganitong babae. Ngunit gaya ng isang napakagandang hiyas, sila'y mahirap matagpuan. A real man provides and a real woman nurtures. Be a high quality man and you will attract a high quality woman. Number 8. Off-screen. Nabanggit kong isa sa mga non-negotiable red flag ay ang pagiging addict ng babae sa social media. Well, ang kabaliktaran naman ito ay tunay na green flag. You see, ang major social programming ay nangyayari sa mainstream media, which is the social media or the internet. Dito nagmumula ang mga agenda at mga basurang ideolohiyang gustong ipalaganap ng bigger association o mas kilala bilang matrix. Sa paggamit ng social media, napakadaling lasunin ng kaisipan ng mga tao, especially mga kababaihan. Psychological manipulation and brainwashing. Ang isang prime example niyan ay, ako. I have the power to corrupt your minds into believing garbage ideologies. Ngunit hindi ako kabilang sa kanila. I choose to help men to escape the matrix by exposing the system. Ganyan ang kapangyarihan ng social media sa panahon ngayon. It can improve or destroy your life. Kaya kung ang isang babae ay walang hilig sa social media, chances are hindi manipulated ang kanyang kaisipan. Maaring hindi rin siya apektado ng feminist agenda. It's a huge green flag kapag nakahanap ka ng tulad niya. Keep her and keep her away from modernity. Number 9. Financial multiplier. Ito ang kabaliktaran ng financial vampire. Green flag na agad kapag isa siyang financial multiplier. Ngunit, paano ba masasabi na isa siyang financial multiplier? Ganito yan, makinig kayo. Karamihan ng babae, lalo na kapag dalaga pa, mahilig yan gumastos para sa mga luho niya, mga material na bagay o mga bagay na pampaganda. Normal ito sa mga kababaihan, ngunit kapag sumobra na, nagiging addiction na ito. Gaya ng pagiging shopaholic, ubos ang yaman mo sa ganitong babae. Kung isa siyang financial multiplier, she will talk about investment and business ideas rather than spending money. Alam mo na agad na isa siyang green flag dahil ang mga tulad niya ay makakasama niyong umasenso sa buhay. Hindi kayo peperahan, bagkus tutulungan pa kayong umisip ng mga practical na paraan kung paano mapalago ang yaman nyo. She will be your queen in building your own empire. This is a huge green flag. Kung ganito ang partner mo, your success in life will always be guaranteed. Number 10. Submissive. Women are submissive in nature. Ilang beses ko nang inulit yan sa channel na ito. It's true, they are naturally submissive. Ngunit, bakit parang marami ng babae ngayon ang mas matatapang pa kaysa sa tatay nila? You guessed it, modern feminism na naman ang dahilan. Wala namang ibang lalason sa kaisipan nila, kundi yan lang. Ngayon napapagtanto nyo na
kung ano ang epekto ng modern feminist agenda sa mga kababaihan. They are corrupting these poor women. They are brainwashing these women into thinking that being submissive is a sign of weakness. Ngunit ang pagiging submissive ay isa sa mga divine biological orders ng isang babae. Ibig sabihin, submissive is a biblical trait of a real woman. Kaya kung makahanap ka sa panahon ngayon ng babaeng submissive at handang magpasakop sa iyo, it's a huge green flag. Keep her. Dahil karamihan ng babae ngayon, gusto sila na ang masusunod sa lahat. They are entitled, bossy, and act like a man. Sa mundong puno ng babaeng utak lalaki, choose the one who knows how a real woman behaves. Number 11. Low body count. Dahil sa demoralization ng society, wala nang pagpapahalaga sa puri ang karamihan ng mga babae ngayon. Mas natatakot pa sila sa sinasabi ng mundo na fear of missing out. Baka daw tumanda sila nang hindi nila na-enjoy ang kanilang pagkabata o pagkadalaga. Kaya't sige lang, subok lang ng subok, tikim lang ng tikim, walwal dito, walwal doon, tihaya dito, tuwad doon. Kailangan mong sumabay sa ganito, kundi mapag-iiwanan ka ng mundo. Hindi mo na na-enjoy ang kabataan mo. Napakalaking kalokohan. Yan ang dahilan kaya maraming babae ang nabubuntis ng maaga tapos nagiging single mom. Wala nang pagpapahalaga sa kanilang pagkabirhen. If she has high body count, don't entertain her. Sayang lang ang oras mo sa kanya. Ibinaba na niya ang kanyang puri sa level na hindi na kanais-nais. Instead, find a woman with very low body count. Obvious ng green flag ito. Ngunit kung makahanap ka ng babaeng hinding-hindi pa kailanman nahawakan ng kahit sinong lalaki, keep her and protect her. She's a huge green flag. Tandaan nyo, the real flex is having a woman who has never been touched by any man. Number 12. Good friends. Nabanggit kong isa sa mga red flags ang pagkakaroon ng toxic circle of friends. The opposite is a green flag. Kung mayroon siyang circle of friends na kagalang-galang at karespe-respeto, it's a huge green flag. Kung sila'y mga high-quality women, professionals, and respectable, magre-reflect ito sa imahe na mayroon siya. Kung ilalagay mo ang isang hinog na mansanas sa grupo ng mga nabubulok na mansanas, mabubulok din ito. Influence is power. Kung anumang mindset, character, at personality na mayroon ka ngayon, iyan ay kabuoang impluensya ng environment mo. Ikaw ang bunga ng sistema sa paligid mo. Unless medyo may pagka-sociopath ka at immune ka sa brainwashing. Pero sa ibang video ko natatalakayin ang topic na iyan. Kaya't pansinin niyong mabuti kung healthy ba ang circle of friends niya. Kung oo, it's a huge green flag. Lagi niyo yang isasaalang-alang sa pagpili ng tamang babae. Number 13. Woman of God. This is the greenest green flag among all of this. You see, ang pagiging woman of God pa lang nagtataglay na ng napakaraming green flags na nakapaloob sa video na ito. If she's truly a woman of God, wala ka nang hahanapin pa sa kanya. She knows how to behave like a real woman, may modesty, respect, and purity. Ang isip niya ay sa Diyos, kaya't ang galaw niya ay sa Diyos. Wala nang tatalo sa babaeng ganito. She's the perfect partner a man can have. Hindi mo sila makikita sa lugar na puno ng kasalanan, sa lugar na puno ng imoralidad, at sa lugar kung saan wala ang puso ng Diyos. Mabubuting salita ang maririnig mo sa kanya.
Ang mga kilos niya ay may patnubay ng Diyos at ang puso't diwa mo ay payapa sa kanyang piling. Siguraduhin mo lang na ang pagkatao mo ay nararapat sa kanya. Tandaan nyo, she's a woman of God. Matindi ang kakampi niya, kaya't huwag niyong subukang gawan siya ng masama. Pagsisisihan nyo ito ng malala. Pakatandaan nyo ang mga major green flags na yan sa pagpili ng tamang babae. Alagaan nyo rin ang inyong pagkalalaki. Make sure you deserve a high quality woman. Nga pala, kung umabot ka sa puntong ito ng video, pinapasalamatan kita. Maaari mo itong ibahagi sa iba upang ikalat ang karunungan at awareness tungkol sa bagay na ito. Don't forget to like and subscribe to support our channel. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.